Ate, naluto mo ba yung pinapaluto ko sa rep? Gutom na kasi tong si Jopet eh. Ay! Oo nga pala, ma'am. Lutuin nyo na lang. Lipat na ako sa kwarto kasi inaantok pa ako eh. Haha! Ate? 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 Ano ba? Natutulog yung Ay! Sorry ate, sorry. Ay, ma'am. Ma'am. Sorry po. Ano po yun, ma'am? Ay, ate, naluto mo ba yung pinapaluto ko sa rep? Gutom na kasi tong si Jopet eh. Ay! Oo nga pala, ma'am. Ay, sorry, ma'am, ha. Nakalimutan ko. Medyo, kasi naaliw ako sa panonood ng mga TikTok videos. Alam mo na, yung mga twerk-twerk sayo kasi pinag-aaralan ko yung mga steps na ganun eh. Kasi gagawa na ako ng TikTok account. Sige, ma'am. Lutuin nyo na lang. Lipat na ako sa kwarto kasi inaantok pa ako eh. Haha! Ikaw pa magluluto. Ayos yung kasambahay natin ah. Hayaan mo na, baka pagod lang buong araw dito sa bahay. Ako na lang magluluto. Saglit lang. Panghiya. Baho. Di ba nalilinis to? Han! Han! Ano yun, Han? Han, ano bang ginagawa ng kasambahay natin buong araw dito sa bahay natin? Mga inuutos mo, hindi ginagawa. Tignan mo. Pati paglilinis ng CR, paglilinis ng bahay, hindi magawa. Ayan o. Oh, ang kalat, napakabaho, napakarumi. Sige, Han. Sasabihan ko na lang si Ate Becca na linisin tong CR. Kalma lang, Han. Lawakan mo yung pangunawa mo. Baho eh. Bis na magsi-CR na maayos. Naku, ma'am, sir. Sorry ha, medyo na-late akong nagising kasi, alam mo na, nagpasaro ang tulog. Pansin nga namin eh. Okay lang yun, ate. Ay, ang galing naman. Nakakabilib naman kayong mag-asawa. Kayo na palang, nagugas ng plato at saka nagluto. Bango ah. Oo, kami na nga. Eh, kanina pa kami nagugutom eh. Alam mo yon? Kaya yun, kanina pa kami naghihintay sa'yo eh dahil sa tulog ka pa, kaya kami na yung gumawa. Pero kung gusto mo, pwede mo naman nang ituloy ito. Ay, hindi, sir, wag na, sir. Nakakahiya naman. No, sir, nakakahiya naman. Aagawin ko pa. Doon na lang ako sa kwarto, sir. At tawagin nyo lang ako pagka kailangan nyo ako, ha? Katukin nyo lang ako, ha? Sir, nakakahiyang agawin. Nasimulan nyo na eh. Sir, katok lang kayo, ma'am. Sige ma'am, tawagin kita mamaya ha. Katulong mo talaga. Sa isipan ko, ikaw ang siyang binubulong. Hindi mo lang alam ang nararamdaman ko. Left, right, ikaw ay nakikita ko ay
na sinta. At kapag ako'y naisip ay ay mali ako. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Tutu, di ko na mapipigilan ang Ma'am, sir, tara, video okay tayo. Na aking nadarama, di ko na napipigilan Ate. ang aking sarili. Ma'am! Ate, nalabhan mo na ba yung bedsheet na pinapalabhan ko sa'yo? Yung bedsheet, ma'am. Ano, ma'am, in-schedule ko na lang yun bukas na lang kasi alam mo na, medyo busy. Wow naman. Ikaw ang siya. Ma'am. Sir, wait lang, ma'am. Medyo nakakapagod din. Exercise din po kasi. Wait lang po. Patayin ko na. Yung mapatay. Ayan. Ma'am, sir. Magpapaalam po sana ako sa inyo. Uwi lang po sana ako ng probinsya. Kasi, ma'am, sir, na-aksidente po kasi yung kapatid ng pinsan ko. So, kailangan nila po ng tulong. So, kailangan ko pong umuwi. Ako lang po kasi ang makakatulong sa kanila. Uwi po ako. Kailan ba yun, ate? Bukas po sana, ma'am. Sorry, ma'am, sir, ha? Kasi medyo rush. Pero, wag po kayong mag-alala. Kasi, isang araw lang naman po ako. Mabalik din po kaagad ako dito. Opo. Wow naman, ate. Agad-agad. Bakit, sir? May schedule ba ang aksidente? Teka lang. Ma'am, sir, magsasabi rin po sana ako sa inyo. Yung mag-a-advance po sana ako ng sahod ko. Kahit, yung 2 buwan lang. 30,000, ate? Opo. The number you dialed is not in service. The number you dialed is not in service. Musta? The number you dialed is not in Sumagot na ba si service. Ate Becca? Hindi pa nga ring lang ng ring. Ring lang ng ring. So, hindi niya lang talaga sinasagot. Halos isang buong araw ka nang tumatawag sa kanya, hindi niya pa rin sinasagot yung tawag mo. Ganun na nga. Grabe. Ang sabi niya sa atin, isang araw lang siyang uuwi ng probinsya. Halos higit 1 linggo na siyang hindi umuuwi. Hindi man lang nag-a-update kung babalik pa ba sa atin o ano. Ikaw naman kasi, Rose. Di ko alam sa'yo bakit pinag-advance mo pa ng 30,000. 2 months salary niya rin yun Kasi, nakakaawa din kasi siya eh. Pero abusado. Try ko na lang tawagan ulit. Sige, tawagan mo. Baka sakaling sumagot na. 30K. Baka pang grind din The yun number you dialed is not in service. Hello! Chito, tama? Opo, tama Ay, po. nakuwento kasi sa akin ni Ate Becca na kabarangay ka daw niya sa probinsya. Nakauwi ka na ba sa probinsya? Nagkasabay ba kayo ni ate? Oo, si Ate Becca. Oo. Magkapit-bahay kami noon. Nung umuwi nga doon yun, grabe magpamudmud ng pera eh. Tapos, araw-araw inuman sa kanila. Sabi niya, na-aksidente daw yung kapatid nung pinsan niya. Kaya siya umuwi, oo. Kapatid ng pinsan niya? Wala namang pinsan yun dun eh. Saka umuwi daw siya para
relax at mag-chill sa probinsya. Ganon? The number you dialed. The number you dialed is not in service. Ano? Nakontak mo na ba? Hindi na talaga sumasagot si Ate Becca. Tsaka, feeling ko, kinakancel niya yung mga tawag ko. Malamang. Tinakbuhan na tayo niyan. At malamang, nagbabalak na rin talagang umalis yan sa atin. Kaya nga siguro nag-advance sa atin ng 2 months salary niya kasi gusto niya na tayong iwan. Ay nako, grabe talaga yung tao na yan. Tamad na nga, budolera pa. Paano yun? Wala na tayong magagawa dyan. Ganito na lang gawin mo. Siguro, mag-post ka na lang online. Tapos sabihin mo, naghahanap tayo ng bagong kasambahay. Mas okay na rin yun ha, bago. Kaysa naman dyan sa dati nating kasambahay, sakit sa ulo, tamad pa. Sige, mag-post na lang ako. Ganun na lang. Madam, nakita ko yung post mo. Naghanap ka ng kapalit ko? Naghanap ka ng bagong kasambahay? Ate, natural. Hanap kami ng kapalit mo. Ang tagal mo ba naman kasing hindi nagpaparamdam? Tinatawagan ka namin. Hindi ka naman sumasagot. Tinitext ka namin. Ni wala ka man lang reply. Apa, madam! Hindi pwede ang ginagawa niyong yan. Irireklamo ko kayo. Maling-mali yan. Magkita-kita tayo. Sa barangay! Huh? Opo. Opo. Ay. Magandang hapon po, Mr. and Mrs. Santos. Ano po yun? Pinapatawag po kayo sa barangay dahil may complaint laban sa inyo. Kap! Pakinggan mo ako. Makinig ka, Kap, ha? Makinig ka sa sasabihin ko, Kap. Ito kasing dalawang ito. Itong asawang ito. Dati ko itong amo. Aba, Kap! Bigla ba naman akong tinanggal sa trabaho? Tama ba yun, Kap, ha? Maling-mali yung ganun, Kap. Hindi tama yun. Tatanggalin nila ako ng trabaho? Ano? Bulat siyang puso! Stop! Sit! May amoy. Sit! Stay! Stay! Okay. Makinig. Actually, okay. Actually, bago pumunta dito ang mag-asawang ito, sabi na nila sa akin ang mga nangyari. Nag-advance ka sa kanila ng 2 months salary. Pagkatapos, umuwi ng probinsya at nagbakasyon. Nagbakasyon at hindi na nagparamdam na mahigit sa buwan. Tama ba yon? Tama ba? Is that right? Opo, Kap! Kap! Kaya lang naman ako umuwi. Sinabi ko naman sa kanila yun, Kap, Kasi, nagkaroon ng malubang karamdaman yung aking kapatid. Sinabi ko yun sa kanila, Kap. Sinabi ko sa kanila, mga wala kayong puso. Sinabi ko, nagkaroon na, siyempre, Kap, kapatid ko yun, kadugo ko, kapuso ko, kapamilya. Siyempre, uuwi ako, Kap. Ikaw ba, Kap? Kap, kalokohan yan. Hindi ganyan yung sinabi niya sa amin, Kap. Alam mo kung ano sinabi sa amin? Ang sabi nito, kaya siya umuwi ng bahay nila dahil nagkasakit yung kapatid ng pinsan niya. Tsaka, Kap, sabi niya dati wala naman po talaga siyang kapatid. Tama. Sabi niya po wala siyang kapatid. Nag-iisang anak lang daw po siya. Nasabi ko ba yun? Ano ang totoo, Becca? What is the truth? What is the truth behind this? Ano ang totoo? Ano ang totoo? Kap. Opo. Kap,
ganito kasi yun. Kaya lang naman ako uuwi ng province. Eh kasi alam mo na yun, medyo nakakapagod sa work. Gusto ko lang mag-aliw, magnomo, yung mga tropa ko, makasama ko, dancing kami, party kami sa beach, gano'n, alam mo yun. Kasi nakaka-burn out yung, ganun kami ng mga tropa ko. Nakaka-burn out yung pagtatrabaho na yan. So, umuwi ako, bakasyon, travel, sa beach, At ganun, ikaw magmumura. ikaw pa talaga yung napagod, ha? Ha? Wala kang ang ginagawa, eh. Napagod ka tapos kami pinabarangay mo? Saka ate, burn out. Hindi burn out. Okay. Question. Yes, Cap. Gusto mo pa bang magtrabaho bilang kasambahay kila Mr. and Mrs. Santos? Oo naman, Cap. Yes na yes. Yes. Mr. Yes, and Cap. Mrs. Santos! Gusto niyo pa bang kuning kasambahay Yes, diba? itong si Becca? No, Cap. Never. Never, ever. Hindi na namin siya kukunin. Napakatamad kaya nito. Ha? At wala ka ng ibang ginawa, kundi mag-cellphone, manood ng kung ano-ano, mag-videoke, at What? ang lakas-lakas mo pang mag-advance. What? Anong pinapanood mo, Becca? Sa Born po. Born. Yuck. Born channel po yun. Cap. Tsaka Kap, yung 2 months po na in-advance niya po sa amin, sa kanya na po yun. Eh, teka lang. Ma'am sir. Huwag niyo naman akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko ng trabaho. Bakit, Becca? Dahil naubos na yung kinash advance mo na 30,000 dito sa mag-asawang ito, kila Mrs. and Mr. Santos, right? Sana nung una pa lang pinahalagaan mo na yung trabaho mo. Mahirap maghanap ngayon ng trabaho at sana, kapag nahanap mo na, pahalagaan mo, Becca. Pahalagaan mo. Ate, salamat sa serbisyo mo sa amin. At sana makahanap ka na ng trabaho para sa'yo. At sabi nga ni Kap, kapag dumating yun, pahalagahan mo. Sige po, ma'am. Hindi po. Tinanggal eh. Kalma. Sit. Okay? Okay. Okay ako, Cap. Hindi nagtatawa na, Cap. Okay, game. Ginawa aso. Cut. Ito kasi. Nasabi na nila sa akin ang mga nangyari. Nag-advance ka sa kanila ng 2-month salary. Pagkatapos, umuwi ka ng probinsya at nagbakasyon. Nagbakasyon at hindi na nagparamdam ng mahigit 1 buwan. Tama ba? Tama ba, Becca? Opo, Cap. Opo. Cap, kaya lang naman ako umuwi. Kasi Cap, nawala kayong puso. Cap, nagkaroon ng malubhang sakit yung kapatid ko. Kapatid ko yun! Tumatawa ka, sir! Nakikita kita, sir! Hindi na makahinga, brother! Hindi na makahinga! Hindi ka matibay, Broski! Kanina pa ako tawag. Ano ba, broski? Ano kami, hindi kami nagkakat, Broski! Clean mo yan, bro. Broski, punta ka sa work. Grabe ka, broski! Namatayan ako, tumatawa ka pa, sir? Oh,